Game POV. Nabighani ako sa ganda ng community kung saan nakatira tong si Jacob. Mayaman talaga to. Yan na lamang ang nabulalas ko na makita kong amenities ng kondo na sinasabi niyang titirhan namin. Hindi ko inaasahan na ganito ang itsura noon. Akala ko'y simpleng kondo lang to, kagaya ng kondo na nabili ko malapit sa school nila Gabriel. Napakalaki ng building na to at may mga shops pa sa ilalim na parang mall. Hindi lang typical din ang mga binebenta dito. Nakikita ang mga high brand kagaya ng LV, Gucci at iba pang mamahaling mga shops. Nakakamangha din ang infinity pool nila na nakalagay sa gitna ng kanilang building. Manghang-mangha ako sa aking mga nakikita. Ang amenities sa kanyang kondo ay hindi kapara sa mga ordinaryong kondo. Mayroon pa ako nakikitang golf course sa kabilang banda ng building kung saan naroon ang unit ni Jacob. Naisip ko lang sa ganitong itsurang building siguro sa mga nakatira dito ay sobrang yayaman talaga. Mamaya magsuswimming ako sa pool nito. Anas ko sa aking sarili. Matagal na din ang huling pagsuswimming ko. Mabuti na lang at handa ko dahil bala ko taga mag-beach man lang ngayong bakasyon ko. Yun pa nung nag-birthday si Jay sa Dubai. Wala naman kasi akong time sa Kuwait dahil sa sobrang kabisi ko sa trabaho. Isa pa, ay wala din naman ako masyadong kaibigan pa sa Kuwait. Dahil nawala ang social life ko magmula nung lumipat ako doon para magtrabaho. Mas priority ko kasi dito ang mapaangat ko ang benta ng showroom. Hindi na din kasi kagaya sa Dubai ang obligasyong nakaatang sa akin ngayon. Maya-maya ay biglang nag-ring ang cellphone ko nung naglalakad na kami ni Jacob papunta sa lift sa kanyang unit. Kung kagabi ay binuhat nito ang lahat ng mga maleta ko sa harapan ng mga magulang niya, ngayon naman ipinababayaan ako nito sa pagtutulak ng mga maleta ko. Ni hindi man lang to tumulong kahit man lang sa maliliit kong luggage. Iritang-irita ako dahil sa dami kong bitbit. Huminto ako saglit para sagutin ang tawag niya to. Nakailang ring na kasi ang cellphone ko. Nahihiya na ako sa mga taong tumitingin sa amin dahil sa iskandalosang ringtone ko. Nakalimutan ko din kasing i-silent ang phone ko nang umalis kami sa bahay ng parents si Jacob. Napatigil din si Jacob sa paghihintay sa akin. Hello? Maiksi kong pagbati na nasa kabilang linya. Hey Brat, this is Jay. How are you? Why don't you tell you are going to vacation? Tanong nito sa akin. Oh, hi Jay. Sorry, it was an unexpected vacation. My family don't know that I'm now in Philippines. So please, don't ask them. Sagot ko dito. Lumapit naman sa akin si Jacob at pasimpleng nakinig sa usapan namin ni Jay. I see. Can I come to join on your vacation? Tanong na naman ito sa akin. I can take a short leave. Wanna bond with your family as well? Cool na sabi niya sa akin. Napatingin naman ako kay Jacob na napapakunot na ang noo sa mga sandaling yon. Nakatayo din kasi kami sa ilalim ng sikat ng araw. I'm sorry Jay, not this time. I'm with a friend right now. Maybe I will talk to you later. I will call you back, promise. Sagot ko naman dito. Gotta go Jay, call you back later. Pagpapaalam ko dito. Okay, see you when you come back. Sagot naman ito sa akin. Hindi na ako sumagot at pinatay ko na ng tuluyan ang pag-uusap namin yon. Mauna na ako Kim, sumunod ka na lang. 30th floor, nag-iisa lang naman ang unit dun. Kumato ka na lang pagtapos ka na dyan sa kausap mo. Galit na sabi nito sa akin. Nanakbo naman ako sa paghabol dito dahil ayoko mawala sa laki ng building nito. Hindi ko din kabisado sa loob nito. Baka kung saan lang ako mapunta. Tahimik lang kaming dalawa sa loob ng elevator. Na magbukas ang pintuan nito, ay totoo ngang nag-iisa lang ang unit nito sa 30th floor. Kaya ibig sabihin, ay sobrang mahal ng unit nito. Diretso ko lang din pinasok ang aking mga gamit nang buksan niya ang pinto. Ako na din ang nagsara ng pinto niya dahil iniwan lang niya itong nakabukas. Doon ka na lang sa isang kwarto matulog. Malamig niya sabi nito sa akin. Hindi ko na nagawa mag-response pa dahil sinarado na niya kaagad ang pintuan na kanyang silid. Napagdesisyonan ko namang maghanda na ng aking pang swimming. Nakita ko din naman sa ibaba ang mga babaeng nakatupis lang, kaya naman nilabas ko din ang swimwear ko. Pati na ang manipis na damit na ipantatabing ko pagkaahon ko mamaya. Kagaya ng napag-usapan ni Jacob, mag-asawa lang kami sa harapan ng mga magulang niya. Pero pag kaming dalawa na lamang,
ay may kalayaan kaming gawin ko anong naisin namin. Hindi na ako nagpaalam kay Jacob, bumaba na ako at nag-enjoy sa swimming pool. Habang naliligo, ay may mga grupo din ng kalalakihan akong nakasabayan. Aahon na sana ako dahil sa hindi na maganda ang tabas sa mga dila nito. Nakakabastos na kasi mga sinasabi nila. At siguradong ako sinasabihan nila dahil wala namang ibang babaeng naliligo sa pwesto namin yon, kundi ako lang. Paakyat na sana ako sa hagdan na makita kong isang lalaki na lumapit sa mga to. Hindi pa nagtatagal ng ilang minuto ay umalis na kaagad ang buong grupo na yon. Nakakamot-kamot sa kanilang ulot na iwan ng lalaking to. Lumapit sa akin ang lalaking to at nagpakilala. Hi, I'm Dexter. Pagpasensyahan mo na yun, miss. Yung iba taga dito mga bastos. Karamihan naman ganyan yung mga bisita lang din ng unit holder. Hindi ko alam paano nakakapasok yung mga ganyan dito. Samantalang exclusive naman tong building na to. Siguro dapat i-report ko ito mamaya sa mga guards para maiwasan ng mga ganitong insidente ulit. Sabi niya sa akin. Ganun ba? Bago lang kasi ako dito, kaya hindi ko pa din kabisadong mga lugar dito pati ng mga tao. Huwag mo na sigurong i-report, umalis na din naman sila. Okay na yon. Sagot ko naman sa kanya. Mas magaan ang loob kong kausap at kasama to kaysa kay Jacob. Napaka-arugante nun. Mabait lang sa harapan ng mga magulang niya. Kapag kaming dalawa na lamang, grabe, nakakasukang ugali. Iba na mayayaman ngayon. Pati ang pag-aasawa binibili na. Sige, ikaw bahala. Mahinahon itong tugon sa akin. Masaya kami nagkukwentuhan sa gilid ng pool nang biglang dumating si Jacob at akbayan ako nito. Love, andito ka lang pala. Kanina pa kitang hinahanap. Nakangiting sabi ni Jacob sa akin habang akbay-akbay ako nito. O Jacob, girlfriend mo pala tong si Kim? Ang tagal na din ang huli natin pagkikita. Mahinahong bati ni Dexter kay Jacob. Napataas naman ang aking kilay sa inaasa nitong si Jacob. Kung hindi ko lang inaalala ang 2 taon na pagkasunduan namin nitong si Jacob, iisipin kong parang boyfriend ko itong nagsasalo sa amin ni Dexter. Hi Dexter. Actually, hindi ko girlfriend si Kim. She is my wife. Nakangiti nitong sabi sa akin. Oh sorry, hindi ko nabalita ang kinasal ka. Pasensya ka na nagkatawaan lang kami ni Kim dahil may mga siraulo ng basto sa kanya dito kanina. Sagot naman ni Dexter sa kanya. Ganun ba? Bumaling naman ang tingin sa akin si Jacob at malambing to nagsalita. Love, next time, sabihan mo ako kapag gusto mo mag-swimming para nasasamahan kita. Ayan tuloy na bastos ka. Malambing nitong sabi sa akin. Siya Jacob, iwan ko muna kayo mag-asawa. Paahon na din naman talaga ako bago ko pa dumating. Nice meeting you, Kim. Magalang na sabi nitong Dexter sa amin. Nakaakbay pa rin si Jacob. Nang makaalis ng tuluyan si Dexter, ay nag-aya nitong si Jacob na umakyat na at maghanda na makakain namin para ngayong gabi. Nakakainis ka talaga. Nag-i-enjoy pa ako mag-swimming. Di ba usapan natin free tayong gawin ang mga gusto natin gawin kapag wala tayo sa harapan ng mga parents mo? Naiinis kong sabi dito. Nakasunod lang ako sa kanya habang naglalakad kami paakyat. Hindi naman to sumasagot o umiimik man lang habang kami ay naglalakad paakyat. Kaya naman ako na muli ang nagsalita. Nakakahiya tuloy kay Dexter. Baka mamaya kung anong isipin nun. Para kang boyfriend na nagsasalo sa inaarte mo kanina? Sabi ko pang muli sa kanya. Humarap naman to sa akin at kita ko ang pagkainis sa kanyang muka. Kim, tandaan mo sa loob ng 2 taon, asawa pa rin kita. Kaya wala kang karapatan makapaglandian sa ibang lalaki. Nagkahiyan sa pangalan ko ang gagawin mo. Anong iisipin ng mga tao? Nang asawa ko nakikipag-flirt sa ibang lalaki? Ayun ba na gusto mo, Kim? Gigil na sabi nito sa akin. Kundi sa Amerikano sa Kuwait ng kalandian, dito naman sa Pinas, kung sino na lang din hinaharot kahit hindi pa kakilala. Sabi pa nito sa akin. Parang nanliit naman ako sa mga sinabi niya sa akin. Lumaglag naman ng kusa ang luha sa aking mga mata na agad kong pinunasan ng aking mga daliri. Hindi ko naman siguro kasalanang lapitin ako ng mga binata. At isa pa, ay dalaga naman talaga ako. Kung hindi lang ako natali sa kanya by accident, edi sana wala akong sakit ng ulo ngayon na ganito. Kaya naman imbis na sumagot, ay nanahimik na lang ako dahil sumama talaga ang loob ko sa kanya. Hindi ako ang klase na babae na kukuha lang sa kung saan-saan.
Titiisin ko lang talagang 2 taon. Kapag natapos na to, ay hihingin ko na kaagad ang kalayaan ko kay Jacob. Wala naman tong pakaalam sa nararamdaman ko, kahit na alam kong alam niya na sumama ang loob ko sa kanya. Siguro nga isadyang malamig na ang puso nito. Siguro may pangit tong karanasan sa kanyang nakaraang relasyon, kaya to ganon. Nagkibit-balikat na lang akong pumasok sa aking silid at nagmadaling nagbihis para maghanda ng aming hapunan. Nakatingin ako kay Jacob habang nakapamewang pagpasok namin sa unit niya. Hinihintay ko siyang kahit paano'y humingi ng pasensya sa kanyang mga nasabi, pero wala siyang pakaalam sa akin. Kumilos lang to ng normal, kagaya ng kanyang routine palagi na akala may walang sinabing hindi maganda sa akin. Dumiretso lang to sa kusina at kumuha ng beer na pinalamig na niya sa ref kanina. Napapabuga naman ako ng hangin sa pagkainis dito. Napaupo lang to sa kanyang sofa, sabay baling sa akin ng tingin. What? Ano yung tingin na yan, Kim? Did I do anything to you? Tanong nito sa akin. Tandaan mo, Kim, asawa kita. Wag mo nang isipin mag-back out dahil pumirma ka sa kontrata natin. Wala ka magagawa, kailangan mong sundin ng 2 taong nasa kontrata natin. Kundi mawawala lahat sa'yo. Nakangisi niyang sabi sa akin. Napapalaas naman ng kilay ko dito. Naluhan naman ako na magsimula akong sumagot sa kayabangan nitong si Jacob. Akala mo kung sino ka? Hindi dahil sa pera mo kaya ako pumayag sa kagustuhan mo. Ginawa ko lang to para sa pamilya ko. At ayoko di masayang ang lahat ng pinaghirapan ko kung bakit ako nakarating kung saan man ako ngayon nang dahil lang sa isang gabi pagkakamali ko. Sagot ko dito. Hindi ko na mapigilan ang luha kong bumatak. Wala naman tong pakaalam sa aking mga sinabi at tumungga lang siya ng kanyang alak. Kaya naman nagmadali na akong umalis at nagdadabog akong pumasok sa aking kwarto. Nilako din kaagad ang pinto ng aking kwarto. Binato ko naman ang cellphone ko sa aking kama sa tindi ng inis ko kay Jacob. Naiiyak naman ako sa sobrang galit sa kanya. Kailangan ko ng pera pero hindi para apak-apakan itong buong pagkatao ko. Pinagsisisihan ko talagang gabing nagpakalasing ako ng husto kaya nalagay ako sa alanganin ngayon. Akala ko pa naman mabait itong si Jacob. Nagkamali pala ako. Ibang Jacob ang nakasama ko ng gabing yun sa Boracay. Sa Jacob na kasama ko ngayon. Naiinis din ako sa sarili ko kasi muntik na ako mahulog dito. Mabuti na lamang at nakilala ko agad siya. Hindi ko naman siya pinapakaalaman sa kanyang pambababae. Kahit sa harapan ko ay nakikipaglandian siya. Pero binabaliwala ko lang yun. Ako na lang umiiwas para hindi ko nasaktan ang sarili ko. Ayoko mangyari sa akin ngayon ang nararamdaman ko sakit noon nung malaman ko tungkol sa kapatid ko at kay Matthew. Hindi ko nahayaang may lalaki manakit na naman sa akin emotionally. Kaya pinunasan ko ang aking luha at nagtungo na ako sa banyo sa aking kwarto. Naligo ako at nag-ayos. Jacob POV. Napasandal ako sa couch na aking inuupuan na makita kong umiiyak na pumasok sa kanyang kwarto tong si Kim. Hindi ko intensyon ang mga sinabi ko para saktan siya. Pero dahil sa pagpupustahan namin magkakaibigan na hindi ako may in love dito, ay kailangan kong iwasan kung ano mang nararamdaman ko na sa kanya ngayon. Magmula pa lang na magkita kaming uli sa Kuwait, ay alam ko may mga naging puwang nito sa aking puso. Kaya lang alam ng mga kaibigan ko kung gaano ako katinik sa mga babae. Hindi nga ako nai-in love kundi ako ang hinahabol. Baligtad to sa sitwasyon namin ngayon ni Kim. Lagi na tong hinahanap ng aking mga mata sa tuwing nawawala siya sa paningin ko. Alam ko ang taglay na alindog nito. Walang lalaking hindi mapapalingon kapag to ay dumaan. Napakalakas ang sex appeal niya. Kahit saan to mapunta, ay may lalaking didiskarte dito. Kagaya na lang ni Dexter, na napakapihikan sa babae, ay nakuha ni Kim sa ilang minuto lang atensyon nito. Paano pa, kung malalaman nitong si Dexter, na isa din sa mayayamang tao sa hanay ng mga bachelor, na arranged marriage lang ang meron kami ni Kim. Siguradong hindi din to papalagpasin ni Dexter sa tagal na namin nagsasama sa mga event. Kilala siya bilang ilag sa mga babae, pero hindi yun ang naabutan kong eksena sa pool area kanina. Nakita ko kung gaano nag-i-enjoy to nakausap si Kim. Siguradong hindi din kilala ni Kim kung sino kausap niya. Makalipas ang 1 oras, ay lumabas muli itong si Kim na kanyang silid. Natulala naman ako sa kanyang itsura. Nakaayos siya na kanyang sarili.
Nakasuot to ng black sleeve sa top na nakatakin sa kanyang ripped jeans na tinernohan niya ng shiny black leather jacket at sling bag. Bumagi ito lalo na sa wavy hair niyang may bloody highlights. Napakasimple lang na makeup na nilagay niya sa kanyang muka, kaya naman napakaganda nitong tingnan sa kanyang suot. Humahalimuyak din ang kanyang pabango na bombshell mula sa Victoria's Secret. Alis muna ako, Jacob. Huwag mo na akong pagbuksan ng pinto. Baka umaga na ako makauwi. May susi naman ako sa unit mo. Sabi nito sa akin sabay alis na kaagad. Hindi na niya ako hinintay niya makasagot o makapagtanong pa sa kanya. Tumalikod siya sa akin at umalis na lang basta. Pagkasaram ni Kim ng pinto, ay siya namang tayo ko sa aking pagkakaupo. Nag-ayos din ako ng aking sarili at pasimple ko tong sinundan kung saan to pupunta. Hindi pa to nakakasakay ng taxi kaya naman ako'y sumakay na ng aking kotse habang nakamasid kung sino kasama nito paalis at kung saan to pupunta. Wala naman ako nakitang kasama nitong umalis. Na makasakay na si Kim sa taxi at umandar ito, ay sinundan ko na kung saan to pupunta. Huminto naman ang sinasakyan nito sa isang disco club. Nang pumasok do sa loob, ay agad ako nagpark ng aking sasakyan. Tinawagan ko si Xander, ang kababata namin nila Christian, na malapit din sa lugar na to nakatira. Agad naman tong pumunta. Hindi na ako nagdalawang salita pa. Pagdating sa ganitong gimikan, ay maaasahan din namin to. Hindi nga lang siya laging nakakasama sa mga lakad namin nila Dante dahil pabalik-balik din to sa France. Doon kasi siya naka-establish ng kanyang business. Pumasok ako kaagad sa loob at kinuha ang VIP lunch ko saan tanaw ang pwesto kung saan nakaupo tong si Kim. Doon ko na din planong hintayin tong si Sander para hindi ako makita ni Kim. Pinagmamasdan ko si Kim mula sa malayo. Tila naman may hinihintay ito dahil panay ang tingin nito sa kanyang cellphone. Ilang minuto lang ang nakalipas ay dumating na din si Sander. Umorder na kami ng aming inumin. Lumipas ng ilang oras at hindi pa din dumadating ang hinihintay nitong si Kim. Napapangiti ako na makita ko mga babae ang nagsidatingan sa table kasama nito. Nagbeso pa to sa mga yon. Napasandal ako sa aking inuupuan. Napansin pala ni Xander ang kanina ko pang pagtingin kay Kim. Kaya naman walang tigil to kakaasar sa akin. Bro, who is that girl? Aba, natutunaw na yan. Kanina ka pa nakatitik sa kanya ah. Nang aasar niya sabi nito sa akin. Sira ulo, hindi ako nakatingin sa kanya. Honest nito. Teka, ayan ba si Kim? Yung sinasabi sa akin nila Dante? Aba, panalo ka pala dyan bro. Tama nga sila Christian sa sinabi nila sa akin. Napakahat nga pala taga ng si Kim. Napapasipol pa nitong sabi. Shit, hindi taga mapagkakatiwalaan to sila Christian magtago ng sikreto. Sabi ko naman sa aking sarili. Oo, ayan si Kim. Sagot ko pa dito. Bro, kasi naman inisok mo yung tao, bakit hindi mo nalang lapitan? Asawa mo pa rin naman si Kim ngayon, kaya may karapatan ka pang kontrolin to. Kaysa para kang aso na katanghod sa pusa at anytime handang umatake. Humahalakhak na pangiinis nito sa akin. Heist, dinayin ka pa bro? Sa buong buhay na naging magkaibigan tayo, ngayon mo lang to ginawa para sa babae. Bahala ka kung hindi mo man maamin sa sarili mo, pero obvious ka bro. Pangaasar pa nito sa akin. Binato ko naman to ng nuts na in-order namin. Napapailing na lang ako sa sinabi nito. Kaya naman inalis ko ang tingin ko kung saan nakapwesto tong si Kim. Kampante na din ako dahil puro babae naman ang kasama nito sa table. Hindi na din kami nagtagal at nag-aya na akong umuwi kay Sander. Hindi ako pwedeng maunahang umuwi ni Kim sa unit. Ayokong isipin niyang lumabas din ako pagkaalis niya. Kim POV. 3:00 na ng umaga nang nakauwi ako sa bahay. Hindi ko gusto makita tong si Jacob ng mga oras na yon. Medyo maayos ng pakiramdam ko kaysa kagabi. Nakapagpagpag na din ako kay Lamia. Kinausap ko na lang ang mga to na huwag magsabi kahit pa kay Gabriel na umuwi ako ng Pinas. Sila lang ni Alan ang pinapunta ko sa bar. Kasama nila si Abigail na pumunta. Pasuray-suray na akong pumasok sa elevator. Panay ang tawa ko dahil sa kalasingan ko. Hindi ko na maipasok ang susi sa pintuan sa unit ni Jacob. Kaya naman napagdesisyonan ko mag-doorbell na lang. Nakasandal ako sa may dingding habang naghihintay na pagbuksan ako nitong si Jacob. Nakailang bell din ako bago ako pinagbuksan nito.
Ano ba naman yan, Kim? Anong oras na? Ngayon ka palang umuwi? Oras ba na matinong babae yan? Paninirman sa akin ni Jacob. Inakay niya ako papasok sa loob ng aking silid. Nakakapit siya sa aking bewang at nakaakbay naman ako sa kanya habang naglalakad kami patungo sa aking kwarto. Pangongo naman akong sumagot dito sa sobrang kalasingan. Alam ko, Jacob. Tinakpan ko ang kanyang bibig upang tumigil nito sa kakasermon sa akin. Kung hindi ka lang gwapo, naku lang. Sumasamantag ang loob ko sa'yo kanina pa, kaya naisipan ko magpagpag kasama ng mga kababata ko. Please, ayoko nang umiyak. Ani ako pa. Tingnan mo itsura mo. Magpalit ka nga muna ng damit para maginhawaan ka. Sabi pa niya sa akin. Hinubad ko naman sa harapan nito ang suot kong damit, pati na ang pants ko na naiwan lang ang bra at pambaba ko na bumungad sa kanyang harapan. Nakita ko naman ang pagkailang sa mukha ni Jacob sa aking ginawa. Uy, natulala ka dyan. You like what you are seeing, Jacob? Pangaasar ko dito. Sige na, pumunta ka na sa banyo para makapagbihis ka na.